Kumusta mga kababayan? Isang napakainit na balita ang bumubungad sa atin ngayong araw mula sa West Philippine Sea. Kung akala ninyo ay hanggang patrol lang ang ating mga kaalyado, nagkakamali kayo. Dahil sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng ating pagsasanay, ipinakita ng Japan Self-Defense Forces o JSDF ang kanilang tunay na bangis. Hindi lang ito basta-basta pagpapalipad ng eroplano o paglalayag ng barko. Ngayon, literal na may lumubog sa gitna ng dagat matapos tamaan ng isang high-tech na missile mula sa bansang Hapon. Sa gitna ng tensyon at patuloy na isyu sa ating karagatan, ang Balikatan Exercise 2026 ay nagbigay ng isang malakas na mensahe. Hindi na lang ito usap-usapan sa lamesa o diplomatikong protesta. Ito ay actual na pagpapakitang gilas ng teknolohiya at pagkakaisa. At ang bida sa eksenang ito, ang tanyag na Type 88 surface-to-ship missile ng Japan. Halina't himayin natin ang bawat detalye ng makasaysayang maritime strike na ito na naganap mismo sa baybayin ng Ilocos Norte. Nagsimula ang lahat sa tahimik na baybayin ng Paway. Pero ang katahimikang yun ay pansamantala lamang. Ang ating batikang reporter na si Bianca Dava ay nandoon mismo sa Ground Zero para i-document ang bawat segundo ng tinatawag nating maritime strike phase ng Balikatan Exercise 2026. Ayon sa kanyang report, hindi lang ito basta firing drill. Ito ay isang complex operation na kinapapalooban ng koordinasyon sa pagitan ng Pilipinas, Estados Unidos, at Japan. Isipin ninyo ang senaryo, isang decommissioned na barko, ang BRP Quezon, ang nagsilbing sacrificial lamb sa gitna ng dagat. Nakapwesto ang barkong ito sa layong 75 kilometers offshore. Para sa mga hindi pamilyar, ang 75 kilometers ay hindi biro. Napakalayo niyan kung titingnan mo mula sa pampang. Halos hindi mo na makita ang silhouette ng barko sa abot tanaw. Pero para sa radar at sistema ng Japan, isang malinaw na tuldok lang yan na nakatakdang burahin sa mapa. Sa gitna ng buhanginan, nakaparada ang mga mobile launcher trucks ng JSDF. Ang Type 88 surface-to-ship missile ay hindi baguhan sa mundo ng depensa, pero ang makita itong kumilos sa lupain ng Pilipinas ay isang malaking statement. Sa mga kumalat na litrato mula sa launch site, makikita ang sequence ng pagpapakawala. Sa unang frame, makikita ang pag-igkas ng apoy, isang maliwanag na kulay orange na nagmumula sa likod ng launcher truck. Kasunod nito ang makapal na usok na parang dambuhalang ulap na lumalamon sa paligid. At sa huling frame, nandoon ang missile, mabilis na umaakyat sa itaas, humihiwa sa malinaw at asul na kalangitan ng Ilocos Norte. Ang bilis ng pangyayari ay nakakalula. Mula sa pagpindot ng button hanggang sa pagtama sa target, 6 na minuto lang ang lumipas. Isipin nyo, sa loob lang ng 6 na minuto, kayang abutin at wasakin ng missile na ito ang isang target na 75 kilometers ang layo. Ang BRP Quezon ay isang lumang barko ng Philippine Navy na naglingkod ng matagal sa ating bayan. Sa huling misyon nito, nagsilbi itong test subject para patunayan kung gaano ka-accurate ang mga armas ng ating mga kaalyado. Kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines o AFP na naging matagumpay at precise ang tama ng missile. Hindi ito sumabog sa tabi, hindi ito lumampas, direkta itong tumama sa target. Bakit ba mahalaga ito? Sa modernong warfare, ang accuracy ay lahat. Kung mayroon kang armas na kayang tumama ng target mula sa malayo nang hindi nagmimintes, isa itong malaking deterrent o hadlang sa sinumang nagbabalak manghimasok. Ang matagumpay na pagpindot at pagpapatama ng JSDF ay nagpapatunay na ang interoperability o ang kakayahan ng ating mga sundalo na makipagtrabaho sa mga dayuhang puwersa ay nasa mataas na level na. Bakit ngayon lang ito nangyari? Marami sa ating mga kababayan ang nagtatanong, bakit ngayon lang nagpakitang gilas ang Japan sa ating karagatan? Alam naman nating lahat na ang Japan ay may mahigpit na pacifist constitution matapos ang World War II. Pero dahil sa nagbabagong dynamic sa Indo-Pacific region, lalo na sa mga agresibong pagkilos sa West Philippine Sea, unti-unting nagbabago ang papel ng Japan. Ang paglahok nila sa Balikatan 2026 bilang isang active participant sa live fire drills ay senyales ng mas malalim na security partnership sa pagitan ng Maynila at Tokyo. Hindi lang ito tungkol sa pagpapakita ng lakas. Ito ay tungkol sa collective defense. Ang presensya ng Japan,
kasama ang US forces, ay nagbibigay ng kapanatagan sa ating mga mangingisda at sa ating gobyerno. Ipinapakita nito na hindi tayo nag-iisa sa pagbabantay sa ating Exclusive Economic Zone o EEZ. Siyempre, hindi mawawala ang iba't ibang opinyon dito. Sa social media, usap-usapan ng husay ng Japanese technology. Maraming Pinoy ang namangha dahil sa loob ng maikling panahon, nagawa nilang pinalubog ang isang barko gamit lang ang truck-mounted system. Hindi mo kailangan ng dambuhalang battleship, sapat na ang isang mobile launcher na pwedeng itago sa kahit anong pampang. Sa kabilang banda, inaasahan din natin ang magiging reaksyon ng mga kalapit bansa, lalo na ang mga may claim sa West Philippine Sea. Ang ganitong uri ng aktibidad ay madalas bansagan bilang provocative ng ilang sektor, pero ayon sa AFP, ito ay bahagi lamang ng ating karapatan na magsanay at depensahan ang ating soberanya. Ang balikatan ay isinasagawa sa loob ng ating teritoryo at alinsunod sa international law. Mahalaga rin ang papel na ginampanan ng media sa pagpapakalat ng impormasyong ito. Ang documentation ni Bianca Dava ay nagsisilbing ebidensya na ang ating mga defense agreements ay may konkretong resulta. Madalas kasi, nababasa lang natin sa balita ang mga pirmadong kasunduan, pero bihirang makita ng publiko ang actual na bunga nito. Ang 4 na larawang nakuha sa sequence ng launch ay hindi lang basta litrato, ito ay simbolo ng modernisasyon ng ating pananaw sa seguridad. Makikita sa mga larawan ang disiplina at koordinasyon ng JSDF. Mula sa pag-setup ng launcher sa Sandy Coastal Site hanggang sa final ascent ng missile, kitang-kita ang precision. Ang malinaw na langit sa paway ng araw na yun ay tila naging saksi sa isang bagong kabanata ng ating regional security. Ano ang susunod para sa Pilipinas? Sa pagtatapos ng maritime strike phase na ito, ano nga ba ang susunod para sa ating armed forces? Una, ang data na nakuha mula sa strike na ito ay pag-aaralan ng ating mga tactical experts. Paano nakipag-communicate ang ating mga radar sa sistema ng Japan? Paano na-monitor ang trajectory ng missile? Ang mga aral na ito ay gagamitin natin para sa sarili nating modernisasyon. Pangalawa, lalong titibay ang usaping Reciprocal Access Agreement o RAS sa pagitan ng Pilipinas at Japan. Kung naging ganito katagumpay ang kanilang pagsali sa balikatan, asahan natin ang mas marami pang joint drills sa hinaharap. Baka dumating ang araw na hindi lang tayo nanonood sa pagpapalipad nila ng missile, kundi tayo na rin mismo ang humahawak ng ganitong uri ng teknolohiya. Mga kababayan, ang balitang ito ay hindi para manakot o mag-udyok ng gulo. Ito ay para ipakita na ang Pilipinas ay may mga kaibigang handang tumayo sa tabi natin. Ang paglubog ng BRP Quezon sa ilalim ng Type 88 missile ay isang paalala na sa modernong panahon, ang teknolohiya at pagkakaisa ang ating pinakamalakas na sandata. Hindi madali ang sitwasyon sa West Philippine Sea. Maraming hamon, maraming pananakot. Pero kapag nakikita natin ang ganitong klaseng development, yung tipong 6 na minuto lang ay wasak ang target na 75 kilometers ang layo, nagkakaroon tayo ng pag-asa. Nagkakaroon tayo ng tiwala na ang ating mga baybayin, mula Ilocos hanggang Palawan, ay hindi basta-basta pwedeng pasukin ng walang kalaban-laban. Sana ay naging malinaw ang ating talakayan ngayong araw tungkol sa makasaysayang strike na ito sa Paway. Ang Balikatan 2026 ay tunay na shoulder-to-shoulder na pagkilos. Japan, USA, at Pilipinas, 3 bansa, isang layunin, ang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa ating rehiyon. Maraming salamat sa pakikinig sa ating kwento ngayong araw. Manatiling mapagmatsyag, manatiling maalam, at higit sa lahat, manatiling proud na Pinoy. Dahil sa bawat missile na pumuputok para sa ating pagsasanay, bitbit nito ang ating paninindigan para sa ating karagatan. Hanggang sa susunod na development dito sa ating channel. Ingat kayong lahat at mabuhay ang Pilipinas. Para sa mga nagtatanong kung ano pa ang ibang kaganapan, ang Balikatan 2026 ay kinapapalooban din ng cyber defense drills, humanitarian assistance exercises, at counter-terrorism simulations. Pero aminin natin, itong maritime strike sa Ilocos Norte ang talagang kumuha ng atensyon ng mundo. Ang paggamit ng decommissioned vessel bilang target ay isang standard practice para masigurong ang mga kagamitang pandigma ay hindi lang pang-display kundi talagang gumagana sa real-world conditions.
Ang matagumpay na operasyon ni Bianca Dava at ang kumpirmasyon ng AFP ay naglalagay sa Pilipinas sa mapa ng mga bansa na seryoso sa kanilang defense capabilities. Hindi na tayo yung laging nasa likod lang, ngayon, tayo na ang nagho-host ng mga ganitong kalaking operasyon na pinapanood ng buong mundo. Isang malaking saludo sa ating mga sundalo at sa ating mga kaalyado mula sa Japan at Amerika. Ang tagumpay sa Pawai ay tagumpay ng bawat Pilipino na naghahangad ng isang malaya at ligtas na karagatan.